Mahirap talaga pag abutan ka ng pagkabagot dito sa bahay kasi ako lang mag-isa, tambay ng tambay, ligid ng ligid, higa ng higa. Sumakit na yung buong katawan at likod ko. Di dahil sa matanda na, kundi wala na tayong ginagawa buong araw. Kaya binuksan ko na yung kama namin. Ang ilalim pala ng kama namin, dito namin nilalagay yung mga gamit namin na sobra. Sinadya namin na ganito yung kama namin para walang kalat. At ayun, kinuha ko na kaagad kung ano yung gagamitin ko. Ito pala yung gagamitin ko para sa paglinis ng banyo namin. Dito at Herpek, baka naman. Isa nga pala to sa pinakamabisang panlinis ng banyo or kahit sa mga iba't ibang lababo. Dahil isa itong oil remover, kaya wala na akong inaksanayang oras at baka dumating pa yung ibang tao. Kaya bago pa sila dumating ay simulan ko na ang paglinis. Kung napapansin nyo mga badi, makikita nyo yung buong kisame namin, ang itim, tingnan nyo. Ang daming molds or amag. Dahil yan sa pabago-bagong panahon dito mga badi, ang cause niyan mga badi ay yung humidity. Ang humidity pala mga badi ay yung hangin na may dalang tubig. Kung sa atin pa yung maalinsangan or yung igang, sa Bisaya yan yung igang, pag igangon ka mga badi yan, yung hangin yung mga badi may tubig yan. Kaya mainit sa katawan. Kaya bago magtaglamig dito sa UAE mga badi ay daranas muna kami ng humidity dito or humid ng 2 buwan. Yan yung isa sa pinakamahirap na weather dito sa UAE. Kaya ang gagawin ko ngayon ay tanggalin ko yung molds o yung amag sa taas. Pati na rin sa buong washroom, lilinisan ko na rin. Kaya timing naman na bakasyon ko ng 1 buwan, wala akong gagawin. Pagod na akong kakahiga. Kaya yun, simulan na natin paglinis mga badi. Ang una ko palang ginawa mga badi ay binasa ko muna yung wall. Pagkatapos inisprehan ko ng Dettol. Tinanggal ko lahat yung kung ano yung pwedeng matanggal para malinis talaga. At i-sprayan ko muna mga badi. Pagkatapos itambay ko muna mga ilang segundo para medyo lalambot talaga yung mga dumi. Kaya ang nilinis ko muna ngayon ay yung exhaust fan. Sa mga bahay pala natin mga badi, ito yung isa sa pinakamaduming parte ng bahay natin. Yung exhaust kasi dito lalabas yung mga maduduming hangin. Lalo na yung mga exhaust ng kusina natin, ang daming oil. At saka mga alikabok, magtitipon-tipon yan hanggang sa titigas. Kaya kung mapapansin nyo yung kusina nyo medyo maamoy na, kung magprito kayo ng kahit anong prito or magluto kayo ng kahit anong lulutuin nyo tapos mangamoy na talaga yung buong kusina nyo. Hudyat na yan para linisan nyo yung exhaust nyo. Kasi ang ibig sabihin yan, yung exhaust nyo is barado na, ang hangin hindi na nakakalabas. Kaya yan yung unang nilinis ko dito mga badi. Pagkatapos kong nilinis ay binalik ko na yung mga kinuha ko kanina at kinontinue ko na yung pag-spray ng alcoba. Kung napapansin nyo yung kisame, ginamitan ko ng brush para talaga matanggal. Nalinis ko na to nung mga nakaraang buwan pero ang ginawa ko, tinanggal ko lahat ng kisame pagkatapos pirinas ko sa baba. Pero ngayon na-realize ko pwede palang ganito lang. I-brush mo na lang dun sa taas, huwag mo nang tanggalin para hindi ka na mahirapan, para hindi ka rin doble trabaho. Kasi nung dati nung tinanggal ko, pa isa-isa napaka-alikabok sa loob. Pagkatapos kong brushan, punasan ko pa sa baba, pagkatapos ibalik ko ulit. Kaya doble triple na yung trabaho ko dati. Kaya ang ginawa ko ngayon, ganito na lang. Kita nyo naman, effective din pala. Naalala ko tuloy, nung mga kabataan ko, high school pa ako. Dahil sa hirap ng buhay namin, nag-arkila lang kami ng bahay o nagre-renta lang kami ng bahay dun sa Cagayan de Oro. Tapos yung CR namin, hindi naman barado pero ang hirap i-flush. Yung flush kasi nun hindi automatic kaya bubuhusan mo pa ng tubig. Tapos ang hirap talaga i-flush, makikipag-away ka pa sa ano mo. Yung alam mo na. Kaya yung best friend kong si John Day, parang galit na galit din siya lagi sa ano niya pag nagsi-CR siya dun sa bahay. Hanggang ngayon, hindi niya makakalimutan yun. Every time na magkikita kami o magiinom kami, talagang nababanggit namin yun pagdating sa kahirapan. Kasi minsan napagkwentuhan namin yung mga kahirapan namin dati nung high school pa. Pero sa awa naman ng Diyos, nakaraos din ako, nakatrabaho din ako. Pagkatapos yung mga best friend ko, may mga trabaho na rin. Nakatapos din kaming lahat. Kinalaunan sa paglipas ng panahon, na-bless din kami konti kaya nagpatayo ng bahay yung parents ko. Pinagtulong-tulungan din namin mga kapatid. Sa awa ng Diyos, napagawa yung mama ko, iba yung liguan, saka iba yung dumihan, saka yung bangira niya, o yung lababo niya, 2 lipa or 3 lipa ba yun, ang laki na. Kaya yung best friend kong si John Day nung nakabisita sa amin sa bahay, tuwang-tuwa. Ang una talaga niyang napansin ay yung CR namin. Pagpasok niya, yung CR namin nakatiles na, tapos iba yung dumihan, at saka iba yung liguan. Napapawaw talaga siya at sa tawa siya ng tao. Saka yung lababo namin o yung hugasan namin, sinukat talaga niya, halos 3 lipa. Kasi dati doon lang kami halos sa kalsada naghuhugas ng plato. Pakahirap talaga ng buhay dati. Nung dati talaga, hindi ko talaga ma-appreciate yung kahirapan namin. Eh sino ba naman makaka-appreciate sa kahirapan? Pero kinalaunan, nung nalampasan namin yung kahirapan, ang sarap palang balikan, ano? Yung magkakasama kayo buong pamilya, mga kapatid at saka mga kapitbahay, at saka yung mga best friend mo, tapos magtawanan na lang kayo dun sa kahirapan ninyo, nalampasan nyo. Ang sarap palang balikan, doon mo pala ma-appreciate yung kahirapan. Kaya lahat pala ng mga nangyayari o mga experiences sa buhay natin, may mga aral talaga maidudulot sa atin. Kasi siguro kung hindi kami mahirap, pagka hindi rin kami nagsikap magkakapatid, at pati na yung mga best friend ko. Kasi yung mga best friend ko, sobrang hirap din sa buhay. Ngayon, nag-succeed din sila, kaya ang saya-saya din namin talaga. Hindi naman kami mayaman o yumaman, pero at least naging ganito ng buhay namin. Makakakain na kami kung ano yung gusto namin kainin. At bago pala nawala yung papa ko, at least man lang na-experience niya yung buhay na hindi na niya poproblemahin yung araw-araw na pagkain namin. Kasi napagbigyan na namin siya kung ano yung gusto niyang kainin at saka kung ano yung gusto niyang bilhin. Kaya sa mga kabataan dyan na naghihirap ang buhay, magsikap lang kayo mga pre. Darating din ang tamang panahon para sa inyo. Matuto lang tayo magtiis at i-appreciate yung kung ano meron sa atin ngayon. Salamat nga pala sa pagsama ng video na to. Kung nagustuhan nyo, share nyo naman, comment naman kayo at saka i-like nyo. Kayo ba? Meron ba kayong kwento sa CR nyo? Kung meron kayo dyan, share nyo naman. Comment naman kayo dyan. Bye-bye!